Push button natin. Yun o. It's alive! So meron tayong pasyong gagawin mga katropa. Meron din nila rito naka... Anong code niya? Green white boss. Green white? Okay. So meron ditong pasyo mga katropa na dinala sa atin. Yun, nakasakay sa garong. Yung problema ng pasyo na to, sabi ni madam, nag-check engine siya, bigla na lang daw ayaw umandar. Ano to? Namatay sa biyahe or namatay dun sa pagka-parking? Namatay siya sa biyahe. Biglang tumirik. Start pa rin po siya. Tapos Oh. nung ditinry pa rin po namin siya. Tapos nung pina-check pa rin siya sa Yamaha. Wala po na lang, parang nireset lang po yan. Tinanong ko naman kung may kailangan maayusin, wala, nire-reset lang daw. Ay, nireset nila. Tapos ayaw na mag-start. Ayaw na mag-start simula nun. May problema. Pero diniagnose nila. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. So ito na mga katropa yung pasyo na iniwan sa atin kahapon. Ngayon lang natin uli gagawin kasi kahapon marami tayong customer at ngayon medyo tambak na naman tayo. Kaya iniwan na lang sa atin itong pasyo ni madam. Sabi ko bukas ko na lang gagawin. So ngayon natin siya i-check kung ano yung problema. So bago natin siya i-troubleshoot, i-check muna natin yung motor ni madam. Isusi muna natin. Kung mapapansin nyo, meron siyang check engine na nakalagay. So kaya siya nagkaroon ng check engine mga katropa. Isa sa dahilan ba't nagkakaroon ng check engine, yung pag-aalis natin dito ng Y-Connect. Ito yung socket ng ating Y-Connect at ito naman yung Y-Connect natin. Yung Y-Connect mga katropa, katulad din ito ng mga Aerox, Yamaha na mayroong Y-Connect, na kapag nakalagay ito sa socket, nakaplug siya, 24 hours siyang kumukonsumo ng battery. Kahit na nakapatay yung ating susian, kumukonsumo pa rin siya sa ating battery. Kaya ang ginagawa ng iba, minsan tinatanggal na nila yung mismong Y-Connect para hindi malobat yung battery. Pero ang nagiging issue, kapag tinatanggal mo yung Y-Connect, lalong-lalo na dito sa pasyo, magkakaroon siya ng check engine. Kasi dito sa mga pasyo mga katropa, hindi pwedeng alisin yung Y-Connect. Hindi katulad ng mga Aerox, NMAX na nalulobat din kapag nakakabit yung Y-Connect at pwede mo siyang tanggalin na hindi magkakaroon ng check engine. Ang problema sa mga ganitong motor sa pasyo, kapag tinanggal mo yung Y-Connect mo, hindi ka nga malulobat at hindi nga siya kukonsumo sa battery. Ang problema naman, magkakaroon ka ng check engine. So dito, ituturo ko sa inyo yung diskarte na kahit na nakalagay yung ating Y-Connect, hindi malulobat yung ating motor at syempre, hindi ka rin magkakaroon ng check engine kasi nga nakakonect pa rin yung ating Y-Connect na module. So bago ang lahat, bago ko ituro sa inyo yung diskarte para hindi malobat yung ating pasyo na nakalagay yung ating Y-Connect, papaandarin muna natin yung motor ni madam. Kaya gusto na lang ipa-double check sa atin kung ano ba talaga yung problema, kung computer box talaga. Meron akong basihan or meron akong tinitignan kung computer box na talaga yung sira ng kanyang motor. So isa sa mga ginagawa ko mga katropa, pag pumunta yung customer sa akin, inuon ko yung susi, tapos pinapakinggan ko yung fuel pump. Once na tumunog yung kanyang fuel pump, automatic yan, 80-20 ang labanan dyan. 80% maayos yung kanyang computer box at 20% hindi. Bakit 20%? Kasi minsan tumutunog yung fuel pump pero wala namang kuryenteng lumalabas. So may problema din doon sa kanyang computer box. Pero mostly kapag tumunog yung fuel pump, mayroon din kuryente, good yung kanyang computer box. Yun yung basihan ko doon. So ito na mga katropa, inalisan natin yung upuan para marinig natin kung gumagana yung kanyang fuel pump. Ang gagawin natin dyan, isususi natin yung motor tapos papakinggan natin kung gumagana yung ating fuel pump. So isusin natin, tapos pakinggan. Okay, meron. Patayin ko, isusi ko. So, good naman mga katropa yung kanyang fuel pump. Ibig sabihin, malaki pang pag-asa yung kanyang computer box at wala pang sira. Charge muna natin yung battery ni madam. 80%, 20% lang yung kanyang kulang. Ilagay muna natin sa repair. So tingnan natin mga katropa, isusi natin 13.8, tapos try natin siyang i-push button kung gagana yung motor ni madam. Tingnan natin yung fan. Halos hindi siya umiikot ng diretso.
So kapag ganito mga katropa, nahihirapang umikot yung ating magneto or nahihirapang umandar, tatlo yung possible na problema nito. Una, pwede dun sa panggilid ng ating motor, nagkakaroon siya ng problema or merong mga nag-loose, merong mga lumuwag, kaya tumutukod siya o nahihirapan yung ating magneto or yung ating motor na umikot. Pangalawa, dito sa makina, maaari dito sa kanyang makina mayroong problema, yung head niya maaaring natuyuan ng langis at yung kanyang piston ay maganit, kaya mahirap niya ring iikot. So possible na mga problema lang naman yun. At pangatlo, dito sa kanyang magneto. Yung magneto, minsan kinakalawang yan, nagkakaroon siya ng corrosion. At syempre, kapag nagkaroon ng corrosion o nagkaroon ng kalawang, minsan maigpit din yung kanyang ikot. Basic muna yung gagawin natin. Huwag muna tayong pupunta dyan sa panggilid at huwag muna tayong pupunta sa makina. Dito muna tayo sa part ng magneto. Ang gagawin natin, aalisin natin yung cover ng ating magneto. Titignan natin kung kinalawang yung magneto or yung kanyang mismong stator. So ito na mga katropa, yung magneto ni Madam. Kung mapapansin nyo, grabe yung kalawang nyo hanggang dun sa makina. Yun o. Grabe yung kanyang kalawang mga katropa. Pero pag inikot natin, suwabe naman yung kanyang ikot. Yung nga lang medyo may kunting ganit. Ayun o. May sabit. So dito ata siya nagkakaproblema sa kanyang magneto at stator. Malamang yung kanyang stator, kalawang na rin yung bakal ng stator niya, kaya sumasayad kapag inikot. Ayan o. So sila Madam pala mga katropa, doon sila sa Barangay Karaal, doon sa Binmalay o boundary ng Dagupan. Sa Karaal kasi, ang problema doon kahit na hindi umuulan, nagkakaroon ng high tide kasi malapit sila sa dagat ata o sa ilog. Kaya yung mga motor doon, kahit na modelo yung motor, kahit na bagong bili pa, makalipas ng ilang buwan, ganito talaga nangyayari. Oh. Pati yung mga trigger, kinain na rin. Ngayon, ang gagawin natin dito, lilinisan natin yung kanyang magneto, igagray natin ng steel brush, tapos pipinturahan natin, tapos yung kanyang stator, i-check natin kung kinalawang na rin yung body ng stator. Kasi pag iniikot, ayun o, maganit, parang may sumasayad. So tatanggalin natin yung magneto, tapos titignan natin kung ano yung discarding gagawin natin para mapaandar natin yung motor nila Madam. Grabe yung kalawang nyo. Talagang nababad sa tubig o kaya masyadong maalat talaga sa lugar nila. Tapos yung stator, kung mapapansin nyo yung bakal ng stator niya, talagang kinain na ng kalawang. So ang gagawin natin dito mga katropa, kaya siguro hindi nagtutuloy-tuloy yung ikot niya dahil umihigpit. Ngayon, ang gagawin natin, subukan natin tong i-steel brush, tapos pinturahan, at itong stator niya, aalisin din natin, tapos ipapa-steel brush natin, tapos papinturahan na rin natin siguro to. So ito na mga katropa yung ginawa natin sa magneto, pinapinturahan natin, pero ang napansin namin dito nung nilinisan namin yung magneto, meron na siyang damage. Yun o, may butas na. So ibig sabihin kumaskas talaga yung magneto doon sa stator. Pero subukan pa rin natin para kung saan sila makakatipid. Kung sakaling umandar sa linis, di okay. Kung hindi, magpapalit sila ng bago. Atin. Ay grabe, Daniel, hawak mo nga. Kinain talaga ng kalawang yung loob pala niya, no? Mayroon pa ang konti. O sige, tapos isunod mo yung stator, ah. So ito na mga katropa, yung nilinis natin yung magneto, tapos niremedyohan natin yung stator. At yan, naiikot-ikot na siya ng kaunti, pero kung marinig nyo, may sabit. Meron pa rin sabit niya, ano? Matigas. Meron pa rin matigas na part. Pakiramdam ko yung magneto, yung ginrender natin, yung pinolt natin. Pero subukan natin mga katropa kung mapapaandar natin. Susi natin, tapos push button, may check engine pa rin kasi yung kanyang Y-connect hindi nakakabit. Push button natin. Yun o. It's alive! Alright mga katropa, nagawa natin ng paraan. Yun nga lang, kung maririnig nyo, meron siyang tunog. Doon yun sa sa magneto, doon nanggagaling yung tunog, yung parang kinain na ng kalawang yung kanyang magneto, yung plate ng ating magneto. Pero ganun pa man, tingnan nyo naman, it's alive. Yan, naremedyohan pa natin mga katropa yung stator ni Madam tsaka yung kanyang magneto. Pero nasa kanya pa rin kung magpapalit siya ng bago. Kung narinig niya kasakali na narinig niya maingay, at nasa customer na ang decision kung magpapalit siya ng bago o hindi. Pero hindi naman gano'ng maingay, parang normal lang, normal lang siya, pero meron pa rin talaga, maingay pa rin.
Ang importante rito, hindi sira yung kanyang computer box at naremedyohan natin yung magneto at yung kanyang stator. Patayin natin. Isa pa. It's alive! So ngayon mga katropa, ang susunod na gagawin natin, ituturo ko sa inyo yung diskarte dito sa Y-Connect ng mga Passion. Kasi minsan kapag mayroong Y-Connect, nalulobat yung battery, nadidrain. Kasi 24 oras na kumukonsumo ng kuryente yung ating Y-Connect. So para magawa natin yung mga katropa, kailangan natin dito ng isang relay. Pwede kayong gumamit ng relay ng busina or pwede rin kayong gumamit ng mini relay. Pero masuggest ko sa inyo, gumamit kayo ng mini relay. Bukod sa hindi na matakaw sa espasyo, malinis pa siyang tignan kasi compact lang siya, maliit. So dito sa ating mini relay mga katropa, ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng wire yung bawat pin, pero yung sa bandang kanan, bandang taas, o yung tinatawag nating NC, normally close, kumbaga sa horn relay, ito yung number 87A, hindi na natin yung kailangan. So itutupin na natin. Huwag nyo putulin. Itupin nyo lang, baka magamit nyo pa sa ibang mga bagay ito. Yan. So ang kailangan natin dito ay yung number 85, bandang kanan na baba, number 30, yung gitnang pin, number 86, yung bandang kaliwang pin, at yung number 87 o normally open, bandang taas naman, bandang kaliwa. So ang gagawin natin dyan, lalagyan natin yan ng tigi-isang wire. I-estimate nyo lang yung haba niya ng wire. So ito na mga katropa yung mini relay, nalagyan na natin siya ng mga wire. Tapos dito naman sa socket ng ating Y-Connect, dito magbabalat tayo, i-expose natin yung kanyang wire. Dito tayo banda magbabalat para dito mukha pa rin siyang original sa dulo. So tatanggalin natin yung balat dito para makita natin yung kanyang mga wiring. So ito na yung wire coding ng ating Y-Connect socket mga katropa. Dito sa wiring ng ating Y-Connect, may makikita kayong red na mayroong lining na black. Ang gagawin natin dyan, puputulin natin. So pagkatapos natin maputol yan, dito naman tayo sa ating mini relay. Sa mini relay yung number 87 at yung gitna ng ating mini relay yung number 30, yung dalawang to. Ang gagawin natin dito, tig-isa sila dito sa pinutol natin na wire ng ating Y-Connect. So tig-isa sila dyan, maaaring ganito or ganito. Baliktarin natin. So ito na mga katropa, yung gitnang pin ng ating mini relay o yung number 30, nilagay natin sa isang kaputol ng red na mayroong lining na black. At yung number 87 naman ng ating mini relay, doon natin nilagay sa kabilang side na kaputol ng black na mayroong lining na red. So ganyan yung ginawa natin. Ang susunod natin dito sa mini relay natin, dito naman sa kabilang side, yung number 85, bandang kanang pin ng ating mini relay. Ilalagay natin ito sa black na mayroong lining na white. Yung black na mayroong lining na white, ito naman yung ground supply ng ating Y-Connect. So dyan natin ilalagay yung number 85 ng ating mini relay o yung bandang kanan na pin ng ating mini relay. So ito na mga katropa yung number 85 o kanang pin ng ating mini relay. Nilagay na natin dito sa black na mayroong lining na white. Ang susunod natin mga katropa, yung nag-iisang wire na lang dito sa ating mini relay, yung number 86 dito sa kaliwang side ng ating mini relay. Ilalagay natin to sa accessory wire. So ito mga katropa, pwede kayong humanap ng kahit saang accessory wire dito sa ating motor. So kukuha na lang ako dito mga katropa ng accessory wire dito sa ating ignition coil. Kasi sa ignition coil, meron naman ditong accessory wire na makikita. So hugutin muna natin to. Ito kung mapapansin nyo dito sa ating ignition coil, mayroon tayong light brown na makikita. Kapag hinugot natin yan, tapos ginamitan natin ng test light, iilaw yan kapag sinungsin natin yung ating susian. So gamitan natin siya ng test light, yung brown na mayroong lining na red. So gamit yung ating test light, ikumpirma na natin kung yun yung ating accessory wire. Ilagay natin sa ground supply yung ating test light clip kasi positive supply o accessory wire yung i-test light natin. Tapos i-test light natin to. Okay, umilaw. Ngayon isusin natin. Tapos i-test light natin tong brown na mayroong lining na red. Dapat umilaw din siya. So okay mga katropa, umilaw siya. Ang ibig sabihin yan, siya yung accessory wire at dyan natin ilalagay yung number 86 o kaliwang pin ng ating mini relay. So ito na mga katropa, yung number 86 ng ating mini relay. Nailagay na natin dito sa accessory wire o dito sa brown na mayroong lining na red ng ating ignition coil. Pagkatapos nyan, pwede na natin i-organize yung ating mga wiring. At ang purpose pala ng relay natin mga katropa, baka magtatanong kayo kung ano yung purpose ng relay dito sa ating Y-Connect socket. Yung purpose ng ating relay, kapag nakapatay yung ating susian, i-disconnect niya yung supply galing ng battery para hindi kumonsumo yung ating Y-Connect. Ngayon kapag sinusi mo yung susian mo,
iko-connect niya uli yung supply ng ating battery para gumana yung ating Y-Connect at hindi ka magkakaroon ng check engine doon sa inyong dashboard panel. So ito na mga katropa yung ginawa natin. Inorganize na natin yung wiring na ginawa natin dito sa Y-Connect socket ng motor ni Madam. Ito naman yung kanyang Y-Connect. Ilalagay na natin yung socket ng ating Y-Connect. Pagkatapos niyan, isusi natin. Yung check engine niya, maaring kusang mawawala yan or kung hindi mawawala, ipapabura nyo para mawala yung kanyang check engine. Subukan natin. So yun lang mga katropa kung paano mag-solve ng ganitong klaseng problema sa ating motor, sa ating pasyo at saka sa Y-Connect ng ating motor. Kung sakaling nalulobat kayo, lagyan nyo na ng relay para kahit na nakapatay ang inyong susi, hindi siya kumukonsumo ng 24 oras. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.